vlog tayo anytime pag may time. Oh, huwag nang hintayin. Huwag nang hintayin magunaw ang mundo bago tayo matuto. The right time is now. Oh, ito pa babat. Nag-prepare lang kami na lumipat doon sa kabilang bahay dahil dumating yung anak ko July 9, 2024. Yan. Tapos na ang apostolic job. Ang sunod na apostolic job sa doon sa kabilang probinsya. Na-miss ko rin yung mga apo. Yun lang ang happiness namin. Hakot-hakot. Happiness naming mag-asawa. Ayan. Si Mama Ace, ang asawa ko, ang galing magluto, magbantay ng bata. She's the real role model. Mama Ace of all nations. Yan. In Jutan, doon na naman kami sa kabilang bahay. Dahil clinic time ngayon. Maraming nakahilira. Okay. Ito lang habang ako'y nag-prepare dito. Mamimiss ko kayong kausapin. No need to prepare your looks. How do you look like? Hindi na kailangan. Now is the best time to share your wisdom and knowledge about your principle, about your advocacy. Yan. Kung advocacy mo ay gulo, adi gulo din ang i-harvest mo. Pag nagtanim ka ng gulo, sigurado gulo. Ito papabot. Habang naghihintay ako kay Mrs. na pauwi na, lilipat doon sa kabilang bahay. While waiting for her, advocacy is peace, righteousness, anti-terrorism. Do you know na hindi righteous ang magsabi na ano yan? Holy war, yung kung sa Bisaya pa na bagoy huli nga gira naun sa man ka LOKO man katingali. Walang holy war, hindi iyan righteous. Gawa-gawa lang historian yan na mali. Nadampot-dampot lang yan. Dampot-dampot lang yan sa maling akala. Akala nila tama yung kanilang na-discovery. Ito, nagpakita nga palagay natin si God. Paulit-ulit ko to Okay. Nagpakita si God. Pero it doesn't mean na you have already the right to freely think that you can connect to God righteously. I-discern mo muna. I-discern mo muna kung evil spirit yun or Holy Spirit. Kasi tao ka lang pag tinamaan ka ng evil spirit. Yan, nakikita mo, sinusulat pa ng re-rape. Hanggang ngayon, may subjugation of women ang yung mga lugar na ayaw ng Holy Bible. Yung lugar na may maraming hindi ko masabing Muslim mabait kasing Muslim. Radical Islam. Radical. Ano sama, no?
Doon, 9 years old pa lang, inaasawa na ganyan-ganyan. Walang freedom ang mga babae doon, subjugated. Kung sa Bisaya, pag idaog-daog. Balik tayo. Kung ang Holy War ay masama, masama ang pumatay. Tumaba, salamat sa luto. Sarap magluto si nanay, oh. Sarap, para kang si Alicia. Ang galing din magluto to. Heavy legs. Samanta? Ha? Ulit na. Oh yeah, okay. What time? 10 o'clock ang work mo? 12. Saan yung time? Kapayas na, morado. Butangan ko lang screen para hindi ka unon sang manok. Sayang pa na mga seedlings, iaboy mo lang. Dira na lang. Iaboy ko iba na siri. Ha? Hindi kay may labador siya, nga buslot. Pwede na to. Kung magtubo mga seedlings na, kundi may transfer kita. Bakag ako sinang silupin nga ang silupin lang agagmay lang ng itom na para sa seedlings lang mo nursery lang. Sayang ng mga liso, isaboy mo lang sa basurahan. Na ituro na kasi ng Holy Bible ang dapat eh. 'Di ba na predict na 'yon si Jesus Christ na ipanganak. So dala-dala na ni Jesus Christ ang pinakatunay na righteousness na angkop sa kanyang ama na si God. Okay? Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus Christ dahil gusto nilang sa kanila lang maniwala yung tao. Buti na lang yung sana isa ang God na hindi si Jesus Christ ang God. Okay lang. Huwag ka lang pumatay ng mga inosente at sabihin mo patayin mo ang Diyos at Christian. Yan. Nagka ano yan? L-E-S-T-E L-E-T-S-E L-E-T-S-E ang mundo dahil dyan. Okay? So sinabi ko, pag nagpapakita yung God, ulit-ulit ko to eh. Hoy! Di ka mo na sign? Dito na kataping na, sa tubig. Ginbakal namon tong piyak balay. Ay, bakal lang sir. Kaya way kami tubig, mabakal na lang kami balay. Sige lang, pabutangan ko yapon. Walang tubig, binili na lang yung kapitbahay. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan nun. Nakalimutan ko na. Taga Water District yun. Ang theophany kasi, actual presence of God experience. Nakakatanggap yung mga tao niya, ng ordinaryong tao. But you have to discern kung talagang makalangit yung kanyang purpose. Ang iba dyan, makalupa lang eh. Gumawa lang ng grupo. Ito tayo, grupo natin to. Tayo lang makapunta ng langit. Ganyan. Tayo lang makapunta ng langit. Ito ang gawin natin. Ha? Pwede tayong mag-invade sa isang lugar. Tikman ng mga babae. Ayan. Di ba? So, ang pumasok sa utak ng isang nakatanggap ng theophany ay demonyo. Makalupa. Kaya maniwala kayo sa akin. Ako hindi ko pinipilit na I will not be forcing the issue to you. I don't care about you anyhow. Okay? I have no business to think about, to earn money. I have no business with you.
Oh, ganyan. So balik tayo sa pinaka-basic. Holy War, daw, that was created by a worldly person, disguising as a good shepherd. Yung tupa, a shepherd clothing, but deep inside satanic. See? Kaya mag-ingat tayo. Nung nagpakita yan sa isang tao, nakasulat kasi na tinanggap ni Lolo Muhammad, peace be with him, he received the theophany according to him, and it was transferred or transferred by mouth to the other person. Accordingly, he was very illiterate. When the God showed to him, he cannot outright interpret whether it is a holy God or an evil spirit. So there is trembling. Usually, an evil spirit, when that evil spirit will enter your body, usually the theophany receiver should become kalma, no other violent reactions against that experience. But this Lolo Muhammad, peace be with him, was so terrified he cannot explain, up to the point that it was written, and we can read that he drank sometimes concoction of the septic tank, and suicidal. There was chaos upon receiving the theophany. That was not a theophany. I bet my whole life it was not theophany. And if you are an ordinary person, you can receive that also. And because you are only mortal being, you can create anything. You can create anything out of that experience, pretending to be holy. And you can really make your own church, make your own laws, make your own Bible. See? Go back to Jesus Christ. He was prophesied. Yeah, God saw the wickedness of the world. You can mag-English nga tayo so that we don't have a problem for interpretation, looking for a Filipino interpreter. So there was theophany. Yeah, that's the actual presence of God experience upon the prophets, yung prophets of God. Nakita mo naman, you will observe that they are so righteous, very righteous. No untoward behavior, and no violent reaction, no criminal instinct like holy jihad or war. Only worldly people do that holy war, I tell you. So when Jesus Christ, when God saw the wickedness of the world, it's sometimes we observe 6,000 years old artifacts, million years, maybe God was the world and the world was God. He was there then, and we cannot explain that. But for me, as long as you do the righteous thing, do not kill, the 10 commandments, it's the most important thing to consider, that
That was the law written to make us civilized, to assist our civilization. As long as there is no Islamic jihad or holy war. Okay? So God saw the wickedness of the world everywhere. So God communicated to Isaiah, another receiver of theophany, the prophet Isaiah, that somebody will be born from a virgin, and the father fatherless, but only the Holy Spirit was the father. It's recognized in that way. I don't know, but if you just be right and do not contradict that, that's true. So God gave that person, Jesus Christ, to the world, and that person is God's flesh. I believe that narrative because dala-dala ni Kristo ang napakagandang ugali. God in the flesh of Jesus Christ showed He was a perfect man, holy man. Ngayon, ginagaya yan, ginagaya. Many of them imitated the life of Jesus Christ to pretend to be holy. Maraming gustong maging Jesus Christ. Ang gulo. So there's trouble because many were interested, like people who also received the theophanies, like Joseph Smith, like Jim Jones of Guyana Massacre. Like in the Philippines, we have, I think, several of them received the theophanies also. Kibaloy, Manalo, Velarde, and some of my friends, they also have that experience. I don't know what they do right now, but I think they are worshiping God. I don't know. I think God of Jesus Christ. Wala na ako dun. I don't really mind that experience of them. All I wanted is, ito lang ang gusto ko sana sa mundo. Tumahimik ka. Gumawa ka ng tama. Ay, ako'y naiinis na. Sa sinabi ko, wala akong business dito eh. Nung na-receive ko ito, pabalik-balik to 1966 or 67. May nakita akong tao nakatayo. I saw a person when I woke up around 7 or 8. Maybe that was a weekend and I was already starting my intermediate school or elementary school. So I was there lying. So maybe it's a weekend. When I woke up, I saw a silhouette of a man. I cannot see clearly the face, but he was there standing. I was lying and he was standing near the window on my right side and just look at like this. Sabi ko, ano yun? May tao. Wala akong reaction. There was a man, somebody standing and facing me. I did not close my eyes. Maybe I just glance sideways and then look at again until that image disappeared. So that was the beginning when God, Jesus Christ, religion was introduced to me by my parents and my relatives. Sabi ko, I think that was what they were talking about. Baka yun ang sinasabi nila. So kalma lang ako, hindi ako natakot, bla lang, civil lang, walang reaction. But hindi maalis sa isip ko, sino kaya yun? Ganyan, sino ako? Ganyan. So wala naman tayong sinasabi.
Musmos. Wala tayong sinasabi, musmos na bata. Paslit. Yung nag-aral lang, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ganyan. Pati yung mga petty mistakes nandiyan lahat as a growing kid. Hanggat mag-high school na, excited na dahil magka-college na, pero first year, second year, third year, ganyan. Nung graduate na ako ng high school, sabi ko, magka-college na, aral na. Siyempre, iniisip mo rin kung paano ka maging civilized, maging good boy, always obedient, ganyan. Turo ng lulu-lula, ganyan, magandang ugali. Oh yeah. Sabi ko, ano kaya yung una? Sabi ko, Lord, magpakita ka nga, sabi ko. Hindi ka naman hinihingi magpakita, no? Are you trying to send the message to me? For me alone? Di ba? Ano kaya yan? Sabi ko kaya, to see is to believe nga, para medyo okay. Ganyan. Wag na tayong patumpik-tumpik pa. Ayun, isang gabi na siguro nakahiga na ako noon, pero magising kasi siyempre mayroon ka pang pre-sleep. You were aware of your surroundings. Nakapikit akong ganyan. Klaro, may ibon eh. 'Di ba sa bird? Na nakikita ko na pababa, pumasok sa akin. The bird parang nag-dive towards me. Pumasok sa katawan ko at saka biglang pumutok. Parang there was a fire. Parang tagal naman ni Mama Is. Mag-duty pa siya eh. Ito ng oras oh. Bagay, matagal pa. 12 o'clock daw yung schedule niya. We have 20 minutes more. Ayun, may sumabog. Nakita ko talaga. Oh, ano yun? Sabi ko, wow. At kinalimutan ko na yun. Siguro first minute na entertain ko pa. After 1 hour medyo wala na. Hanggat nag 17 years old ako, 18. Minsan bumabalik. Minsan mga 10 years ko pa maalaala. Mga after that siguro mga 30 years old na ako. Naalaala ko parang ganyan. Ano kaya yun? Kasi hindi ko yung pinapansin. Because I'm not interested. Number one, I'm not interested. And I don't mind other people's lives. I don't want. Kaya lang ngayon 65 years old, 66 years old na ako sa December. Kako, ikwento ko nga. Siyempre, retired na rin ako. Retired na, wala naman akong ginagawa. I know medicine, I know anesthesia, I know how to raise a family. Very old man ako, hindi lang grown up man. Yan, diba? Salamat sa Panginoon. So may Diyos. Sabi ko, baka may Diyos talaga, no? Yung gumawa sa atin. Kaya isang araw doon kami sa cemetery, namatay na naman. Nakita ko doon, daming apartment doon, puro patay na yun. Pamangkin ni Mrs. Binisita namin. June 29 ba to? Hindi ko naalala eh. Dito nga siya na before she died. Pamangkin ni Mrs. Araw-araw halos meron eh. Yung during my pag-start ko pa na medical school, marami na ako nakikita, ganyan, may mga dalawang ulo. Ano tawag niyan? Dalawang ulo na tao? Kalimutan ko tuloy. Doon sa Cebu Institute of Medicine. Ano pa kami noon? Third year high school. Punta kami na sa pathology subject. Ano yun? Ginagamit ng proper medicine. Nakikita nila. Ano nga yun? Dalawang ulo na bata. Kalimutan ko. Kikita ako. Patay. Siyempre, nasa sa bote. Kikita ko naka-formalin. And then so on so forth, makikita mo. And then go back to the Bible. Kikita mo, generations come, generations go.
hanggat sa lulo mo, na maalaala mo, ang maalaala ko lang, lulo ko, father ni Papa. Pero, yeah, ang lulo ko sa tuhod pala, magka-birthday kami, si Juan, sa Danau, Cebu. Ang tatay niya, hindi ko nakilala. Going back sa mga lulo niya, hindi ko nakilala. And probably, doon tayo galing kay Ishmael, or kay Jacob. Or, basta galing tayo kay Abraham. O, pagkatapos kasi ng Noah, na-recognize din yan ng iba kaya lang worldly masyado yung nakasulat sa Holy Quran. Peace be with that book. Worldly masyado. Ginagaya yung Holy Bible, ang story ng Holy Bible Kaya nga nag-exist na yung Israel, matagal na kasi yung story na yan. Hindi ko mo Christian ako, naniniwala ko sa Israel. Hindi. Nauna kasi si Jesus Christ. Ito, tandaan nyo ito, nauna si Jesus Christ. You think it over and over again. You write the worldly attitude and behavior and characteristic. Binaboy yung Holy Bible, kaya nakagulo ang mundo. O ngayon, sino ngayon na may mali? Ako. Paano ako naging mali? Hindi ko naman sinasadya na may theophany ako. Nakakita ako ng image 1966 or 1967, 67. After 10 years or 1975, nakakita uli ako. Naka-experience ako ng theophanies ng dalawa na yan. Ngayon, sabihin nyo sa akin, mali pa ako. Kaya nga sabi ko, righteousness tayo. Sa righteousness tayo, mayroon naman tayong Holy Bible na batayan, may Holy Quran tayong batayan na magandang ugali. Tanggalin lang yung terrorism, yung pagpatay. Can you not go with people around you without bringing yung brutal na Allah? Yung good Allah, yung good Muslim. Nakakalito kayo Yun. Kaya ako pa-vlog ng vlog ito kasi I have a talking point. Mayroon akong topic, mayroon akong topic at saka dagdagan ko ito dahil maraming revelation. Hindi ako si Kibuloy, no? I'm not Kibuloy. Peace without rapist. Hindi, joke lang. Pag may theophany kasi, you can create your own house church, big church, negosyo. You can create your pawido-wido kanyan kung anong what you like, what you want, what you need. Yan, ganyan. Kaya ang gulo ng mundo. Kaya ito, corruption, kutong, ayaw ko. Terrorism, hindi ko naman kayo hinahamon. Wala naman akong kalaban dito. Nagsasabi lang ako ng totoo na tanggap ko ang theophany, ang katawan ng God o ang plano ni God na magpakita din sa akin. Di ba? Nagpakita nga kay Muhammad, sa akin pa kaya. Kaya hindi ako maniwala sa last and final prophet. Di ba? Kawawa yun si Lolo Muhammad, ginawa niyong puppet. Oo, hindi kayo marunong magrespeto doon sa Lolo. Ang mga Islamic scholar na wala naman tayo alam kung sino sila 1,400 years ago. Nung namatay siya, wala naman siyang disciple. Si Jesus Christ nung namatay may disciple Mayroon silang up close and personal account of Jesus Christ. Ang buhay ni Jesus Christ na isulat niya. Saint John, basahin yung Holy Bible, balik tayo doon. Balik tayo. Huwag niyong gawing negosyo ang religion. Pag may nakita kayo na maniwala sa Panginoon at Hi, ano oras mo duty? Okay. Wala ko kaputos kanon ba? Tanggalin na yung terrorism. Kahit na ano pang Panginoon mo, may Buddha ka dyan, may Hindu ka dyan, tanggalin yun. Gawa lang ng Islamic scholar yan. Walang batayan yan. Sinabi ko na walang last and final prophet. Sorry to say that. Akalain mo sa mga lugar na may yung ayaw nila ng Holy Bible, grabe, human rights violation. Hindi yan righteous. Wala yan. It's not good practice. Ara. Kasi dito sa mga bag paper bags. Okay.
Sige. O dire. Teka. Anong bus dire. Akadamo sa to. Buligyan na si ano? Judy. Judy, ano yung bulik ko? BP kay. Oo, sige, okay. Oh, BP. Okay. No problem. Dito tayo. Ulit. Tanggalin ang terrorism. Yan. Basta pag nawala na yung terrorism, may katahimikan ang mundo. How dare you? How dare you? You have the God but you are acting like animals. Tanggalin yung terrorism. Sabihin ko sa inyo, iwasan yung magkamali. Di ba meron tayong 10 commandments? Huwag pumatay, huwag manakaw, huwag maging false witness. Kung hindi yan na ibigay kay Moses o sa burning bush, hindi yan nasulat. Sabihin natin, kurap. Ano na lang attitude na mas maganda para sa inyo? Itong mga Muslim na mga radikal. Tanong. Tanong. Ha? Ano ang maganda para sa inyo? Na para sa lahat. Ang para sa inyo, para lang sa inyo. Di ba? Muslim radical, Islamic fundamentalist at saka terrorist. Ang para sa inyo, hindi para sa lahat. Ngayon susuluhin yung mundo, okay, good. Fine, idi wow. Sa inyo mundo, sa amin ang langit. Tayo kayo. Oh. Kasi mali-mali yung mga historya na pinapaniwalaan nyo eh. Kaya ito, si Papa Bot, salita ng salita, kahit walang nakikinig, bahala na kayo. Pag nawala ako sa mundo, makakapagsabi na kayo, tama si Papa Bot, tama. Tama. O, di ba? Ang batayan ng civilization yung na-receive sa Holy Bible. Yung nakikita natin sa Holy Bible. Ginaya ng Holy Quran, so be it, idiwaw. Di ba? Wag i-insert dyan ang Holy War na jihad. Dahil hindi yan galing sa Lord God. The God of Abraham, Isaac, Jacob, and maybe, question mark, the God of Muhammad. Di ba? Bahala na kung ano issue sa kay Lolo Muhammad, bahala na kayo. Patay na yun. Baguhin na natin ang mali. At huwag yung sabihin last and final prophet. Maraming propita ang nakareceive ng theophanies. Marami. Hindi ko alam kung saan sila ngayon. They have their personal experience with the presence of God. Mayroon sila. Hindi yan ma-deny. Marami sila yan, hindi sila nagsasalita. Isa na ako na hindi nagsasalita. Mula noong 1975, hindi ako nagsasalita hanggang ngayon. Kaya habang buhay, ikalat natin yung magandang balita na walang last and final prophet. Last and final message siguro mayroon. Balik tayo sa Panginoon. Kung ayaw nyo, di wala, idiwaw. Wala. Kung gusto nyo, gira-gira. Kung gusto nyo, di switch on your pinaka-button dyan na nuclear. Ngayon na, di ba? Masabi naman na, ano bang tao to? Hinahamon tayo ng kamatayan? Hindi. Kung gusto nyo tapusin ang mundo, you can do anything you want. But I know God will protect us. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, and David, and Jesus Christ. Yan. Di ba? Sabihin nyo pa, mali. Anong gusto nyong batas? Batas ni Muhammad? Okay. Bakit 99.9% na Muslims maganda? Magaling ang pakisama. They were blessed so much with oil and anything. People, ang bait nila. Kamukha ko sila. Doon sa Dubai, marami doon. Pero parang Indian ako doon. Pag nagpapalit ako ng pera, Philippine money ang binibigay sa akin, rupee. Kala nila Indian ako. Well, so, maganda ang mundo, di ba? Tingnan nyo, nung sa Dubai ako, nakita ko ang ganda ng mundo paggagawa. Sabi ng misis ko,
Grabe, damo-damo, gwapa nga Russian ba? Kasi yung hotel namin doon din ng mga piloto. Doon sila nakatira, mga flight stewardess doon nakatira sa hotel namin. Parang resort, inland resort yun sa Dubai. First time na nakita ng mga magandang babae doon na, are you not happy with a beautiful woman in the world? kahit na basta tao dito maraming ayan, mga street kids. Marami diyan ayan, naglilimos mga badyaw kung ano. Kawawa tao sila. Kaya love each other. Share your blessing. Ipadaan nyo nga sa akin, kontakin nyo ako. Sigurado hindi ko yan nanakawin, no. Mabubuhay ako kahit wala kayo. Bakit pa ako magnakaw? Hindi yan pleasing to God, no? Magagalit ang Panginoon yan pag nagnakaw ka. Pera ng tawag. I'm not making business with this spiritual topic of mine. O dito ta muna. Babay na. No, kanina pa ako salita. Bay puntahan pa ako dun sa loob. Bye-bye. God bless you and God keep you. In Jesus' name. Amen.